Dakilang Ama, tapat magpakailanman, siya ang kapayapaan, siyang buhay, siya ang kaligtasan. Kaya't kung tuwirang ang tao'y makikinig lamang at walang baluktot na mga katwiran at magbibigayan, tunay ng kapayapaan ang maghahari kanino man. Sumainyo ang kapayapaan. Sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag. Ako'y may tiwalang iyong iniligtas. Tubusin mo ako sa kahiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo. Ang naghihimagsik, ang nasisiphayo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako'y turuan. Ituro mo, Yahweh, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan, sa buong maghapoy, pinagtitiwalaan. Yahweh, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana, Yahweh, ay alalahanin. Mabuti si Yahweh at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, sa tumatalima, sa utos at tipan. Ang iyong pangako, O Yahweh, ay tupdin, sa mga sala ko'y iyong patawarin. Ang tumatalima sa Panginoong Diyos, ang landas ng buhay kanyang matatalos. Uunlad ang buhay at ang mga supling, mamumuhay itong ligtas sa lupain. Sa tumatalimay siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Si Yahweh ang tangi kong maasahang, laging magliligtas sa kapanganiban. Lingapin mo ako, ako'y kahabagan, pagkat ulila na at nanlulupaypay. Ako ay ibsan mo ng mga pasanin, ang gulo kong diway iyong payapain. Ang paghihirap ko at mga pasanin, sa buhay na ito'y iyong gunitain. Sa lahat kong sala, ako'y patawarin. Masdan mo ang lahat ng aking kaaway, labis nila akong kinamumuhian. Ipagsanggalang mo at iligtas ang buhay. Huwag kang sasang-ayon, ako'y malupigan. Pagkat nasa iyong kaligtasan, nawang buhay kong mabuti ay tapat sa akin sarili nagsilbing katatag. Kalasag ang aking tiwala sa iyo walang kupas. Sa mga pasanin na iyong mga lingkod, sila ay ibsan mo, O Panginoong Diyos. Tunay kang dakila, mahiwag at mapagpala. Batid mo ang lahat ng nagaganap sa lupa, ang nagpapakabuti, tuwirang hindi mawawaan ng kapwa, at ang nagpapakasama, walang mabuting katwiran. Tunay ang kanyang baluktot na nananahan, nais ipanaig, nais ipangbabaw. Ngunit butihin ka, Ama, magpakailanman, di nagmamaliw ang iyong kataga. Mga salita mong matapat sa lupa, tutupdin mo't gagawin, upang ang tao'y iyong arugain. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa aklat ni Tobit. Ang nangyaring ito'y labis kong dinamdam. Sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nananalangin ng ganito. Ika'y mahabagin at makatarungan. Tapat ka, O Panginoon,
sa lahat ng bagay. Kaya naman ako iyong kahabagan, dinisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila sa paglabag, itong aming lahi natapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y nabihag. Kahit sa bansang aming kasadlakan, tinutuya kami at pinag-uusapan, labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo sa aming tumpak. Sa mga magulang namin nararapat, pati na sa amin ang parusa'y tumpak. Pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo na sa akin iyong maibigan, pabayaan mo ng makitil ang buhay. Bayaan na akong mabalik sa lupa, masarap pa sa aking ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin, lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan ang hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ang ako'y mamatay, kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay, na ang naririnig ay mga pang-uuyam. Yaon ang idinalangin at panambitan ni Tobit sa dakilang amang lumalang. Hindi nagkaitang ama. Hindi siya kinuha, hindi siya namatay upang ipakita sa kanya na ang lahat ay may paglaya, na ang lahat ay may hangganan, na ang pagbabata ay may wakas, ang pagtitiis ay natatapos, ang hirap at dusa ay napaparam kapag tunay kang sa Kanya'y kumilala. Napaparamdam ang tunay na pagmamahal, pinararamdam niya sa mga kumikilala. Napapatotohanan niyang siya ay buhay, napapakita sa mga tumatanggap sa Kanya. O kay hirap ngang unawain ang tao, o kay hirap ngang tanggapin ang mahirap tanggapin. Ngunit dahil may Ama, anumang mahirap na tinanggap mo't nagawa mong gawin alang-alang sa Kanya, daratal din ang ginhawa upang ika'y tubusin niya. Kilala Kanyang anak niya, nababatid ang layunin mo't adhikain. Kung ano ang mga ginagawa sa iyo ng kapwa mo, alam na alam niya at batid na batid niya. Kaya't kung tao kang nagsusumakit, nagsusumikap na sa Kanya'y tumanggap at tumupad, mapapakita niya rin kung paano siya sa iyo ay gumanap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nakalaya si Tobit sa kanyang hirap. Gumaling si Tobit sa kanyang pagkabulag. Naging maayos ang pamumuhay ng kanyang anak. Naging masaya siya sa kabila ng dusa at hilahil pagkatapos na nalasap yaong mga pait na sa kanya'y nalasap at nalagok. Dumatal sa kanyang tamis ng buhay, tamis ng pagmamahal ng Ama at ligaya ng pamilya ang pinakita sa kanya. Hanggang sa siya'y bawian ng buhay, napatotohanan niya, ginantihan siya ng Ama sa mabubuting ginawa niya. Kaya't kung tunay ang inyong kabutihan, mapapakita ng Ama, siya'y mabuti kanino man, kung gumanti, walang hanggan. Habang nabubuhay, mapapakita niya, may gagawin siya at magagawa sa iyong mga nakamtang hirap at dusa, ika'y makalalaya. Magtiwala ka at maniwala sa Kanyang magagawa.
Nekkaramenehanam, Nekkaramenehanam, Nekkaramenehanam. Ang tunay na sumusunod at kumikilala sa Ama, pilit na ang lahat ay nais niyang mabuo, maging maayos sa kanyang mga kapwa, sa kanyang pamilya, kadugo at hindi, sa buong paligid. Ngunit sadyang hindi nawawala. Kumisa ng pagtatalo, paglalaban-laban, ikaw mismo, hindi nila alam ang kahihiyan na ginagawa sa iyo. Kaya ikaw na lingkod, siyang napupulaan ng mga taong hinahanap ay paratang, mga paninira at kasitsitan. Ngunit, batid ng Ama ang iyong katotohanan, kaya't lumaban ka at ipaglalaban ka niya. Gayon ang Ama. Kung siyang tunay na nasa puso mo at siyang tunay na tinanggap mo, ikaw ang makararamdam nito, ikaw ang makakakita nito kung paano siya sa buhay mo'y kumilos na totoo. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, naking mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang mga inatasan na maglingkod, iniiba ang isip. Sapagkat kung hindi sila maiiba ang pag-iisip, naaayon sa mabuting kalooban ng Ama ang damdamin nila, hindi sila makasusunod. Kaya naman silang nagbagong buhay at pinagsusumakitang tupdin ang pagbabagong buhay na kalooban ng Ama ang kanilang dinadama. Maraming balakid, maraming sulsol, para kang dinadarang sa apoy na ibig kang maglagablab, ibig kang matupok, ibig kang mawala. Ngunit may Ama na tunay ang pag-ibig, na tunay na nagmamahal. Lahat ng sayo ay pasakit, siyang sayo'y nagkakalag upang makakamit ka ng gala. Patototohanan niya sa mga nagpaparatang, nagbibintang naninira sa iyo, sa pagiging totoo mo at paninira nila, ang Ama ang kaakibat mo. Sapagkat siya ang magbibigay katuparan upang pakita sa kapwa mo siya Diyos na pinaglilingkuran at tinanggap mo. Kaya kung tunay ang inyong pagbabago at tunay ang pagkilala niyo sa Ama, sadyang napakahirap. Lulunukin mo ang mapait, ang mapaklat, maasim. Ipalulunok sa iyo ng kapwa mo, pilit pinakakaya sa iyo ng kapwa mo ang di nila kaya. Dahil gusto ka nilang magdusa, dahil gusto ka nilang mawala sa harapan nila, sa pananaw nila, dahil taliwas ang gusto nila sa taliwas na ibig ng Ama, sa kalooban ng Ama. Ngunit may Ama. Alam niya ang totoo, alam niya ang tama, alam niya ang mabuti, alam niya ang masama. Kaya, luluwal at luluwal na walang malilihim kailanman. Siya ang tunay na katotohanan, anumang gawing kapaimbabawan. Lalabas at lalabas ang tapat at makatotohanang Ama kanino man. Buhay bang Ama? Kaya magalak kayo at matuwa sa mabuting kalooban nyo na dapat ay manahan ito sa diwang pinalinis na ng Ama sa Espiritu niya upang talaan kayo ng mabubuting salita niya na siyang dapat pagnilayan at bulay-bulayin nyo. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o aking mga minamahal,
Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't anumang gawing pagmaang-maangan ng tao, lalabas at lalabas ang katotohanan kung sino ang pagkatao ng tao. Sapagkat may Ama na nilalantad niya kung sino ang tao para sa Kanya. May Ama na alam niya at talastas tarok lirip niya ang tao kahit saan pa. Kaya't kung siya mismo ang pananahanin, ika'y Kanyang aaliwin sa oras ng paninimdim sa iyong kahinaan. Ika'y Kanyang palalakasin. Magalakay at matuwa, siya ang buhay, siya ang kalusugan, siya ang kalakasan, siya ang kagalingan ng isip na marumi, siya ang naglilinis ng pusong mapuot, may puot, siyang nagbibigay, bumubuhay ay pag-ibig, binubuhay ay pag-ibig. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't kung susunod lamang at tatanggapan tao, walang hidwaan, walang alitan, walang siraan, walang pagalingan. Kung magkakaisa lang at nagkakaisang tao, kung malinis ang isang kapwa niya, maglilinis din siya. Kung maayos ang kagustuhan ng kapwa niya, maayos din ang ibig niya. Magkakaisa ang bawat isa. Subalit, sadyang ganyan ang buhay ng tao, may taong ang alam lang ang kanya. Ngunit ang para sa kapwa niya, walang pakialam sila. Mula kay Marcos, kaya't dapat magliwanag ang diwa pang makaunawa sa mabuting salita at mabuting balita, maabot malilirip ng tao ang banal na aral at magmimiting, ito'y tupdin. Mula kay Marcos, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala silang anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay din ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Sa madaling salita, wala ka nang karapatang pang makatawag na asawa mo yung asawa mo dito sa lupa. At doon ay tutuntunin mo pang asawa. Sapagkat doon ay iisa na lamang kayo, hindi na kayo tao na nag-aasawa.
na may pita ng laman na pagnanasa, na may layunin sa laman na pagnanasa, kundi kayo'y iisa na, hambing kayo sa mga anghel na tatahan. Kaya nga't dinadalisay ang tao sa lupa, pinababanal, sapagkat banal ang Ama, matwid ang Ama, totoo ang Ama, mabuti ang Ama, at sa kaharian niya ay tuwirang ligaya, tuwirang payapa, wala nang kaguluhan doon, wala nang ingay, wala nang murahan, wala nang sigawan, wala nang pag-aasawa, iisa na lamang. Kaya nga, ang tao'y pinapaging dapat ng Ama na magbagong buhay, na makakilala sa kanyang salita, na makaunawa sa kanyang mga aral, na magbago ang isip at damdamin upang magkaisa at pag-isahin ang kabutihan. Gaano man kalawak ang pangunawa at pagpapakumbaba ng iyong kapwa, kung isa kang taong walang pakialam sa ginagawa ng iyong kapwa, wala ka nakikita sa kabutihan ng iyong kapwa, ang nakikita mo'y puro mali, ang naririnig mo'y puro kasalanan, isa ka ring taong mahigit na makasalanan, sapagkat dapat gaano man kasama ang kapwa mo, na alam mong masama, kung nakikita mo mabuti ang tinuturo sa iyo at ginagawa sa iyo, sumunod ka. Kaya lamang may taong sadyang walang alam, kundi ang sarili. Walang alam, kundi ang kanyang kagustuhan. Kung nagmamahalan kayo't mahal mo ang kapatid mo, isasaalang-alang mo ang kapatid mong ito. Kung nagmamahal ka sa asawa mo, mamahalin mo rin ang mga kapatid. At kung yung kapatid mo naman, mahal ka, mamahalin kahit masama ang asawa mo. At yan ang buhay dito sa mundo. Ang kamalian ng tao ay tinatanggap ng kahit na sinong tunay ang pag-ibig na nagmamahalan. Kaya nga, pinahihirapan ng tao ang tunay na mabait, ang tunay na mabuti. Ngunit ang Ama'y hindi nagpapahirap. Ang Ama, ang kawaksi, ang kakampi ng mga mabubuti. Kaya naman, binibigyan niya ng hangganan. Ang palalo, kinakalos niya. May hangganan ng lahat. Ang bawat araw, walang itinuro ang Ama na masama, walang ginusto na mapasama, walang iibigin na itatangi na mayaman at ang mahirap ay itatakwil. Gugustuhin ang matalino at aayawan ang mangmang, sapagkat iisa lang ang tao sa kanya. Lahat ng tao ay mahal niya. Lahat ng tao ay mahalaga sa kanya sapagkat siyang lumikha sa tao. Siyang bumuhay sa tao. At ang tao ay walang makitid ang isip kung siya mismo ang tinanggap. Sapagkat dumudunong, nagkakaroon ng kaalaman sa mga bagay-bagay na hindi nila natututunan sa sanlibutan, ipinaaabot ng Ama ang dapat nilang abutin. Kaya lamang, may taong ayaw umabot sa tama at mabuti. Ayaw kumilala sa mabuti. Ayaw kumilala sa tama. Dahil nangingibabaw, nagahari ang pagkatao. Lalo na kung ang akala niya'y inaapis siya, naaapis siya, kinakawawa siya, kawawa siya. Kaya huwag kayong mahahabag sa sarili nyo. Upang di kayo maawa sa sarili nyo, tanggapin nyo kung ano kayo. At alalahanin nyo, may Diyos na kakampi na nagmamahal sa inyo. Bayaan nyo ang Ama ang maawa sa inyo. Bayaan nyo ang Ama ang siyang mahabag sa inyo. Sapagkat kapag siyang nahabag at naawa sa inyo, wala kayong mararamdamang habag at awa sa sarili nyo. Kaya may taong mga masasama. Dahil ayaw nila yung kinakawawa, pakatandaan nyo naman, mas mapalad ang kinakawawa.
sapagkat ang Ama ang labis at higit na sa Kanya'y maaawa. At Siya ang tunay na sa Kanya'y lilingap magmamahal. Ang pagmamahal ng kapwa mo'y may hangganan. Ang pagbibigay ng kapwa mo'y may katapusan. Subalit, ang pagbibigay at pag-ibig ng Ama ay walang katapusan at hangganan. Habang nabubuhay ka, mabibigyan ka niya ng ibig niyang ibigay sa iyo at mamahalin ka hanggang kamatayan mo. Kaya't huwag mong hanapin ang pag-ibig sa iyo ng kapwa-tao. Kundi ikaw ay matutong umibig nang maramdaman mo ang pag-ibig ng Ama sa iyo. Ngunit kung alam mo lang, ikaw ang naghahanap ng pagmamahal, hindi ka naman marunong magmahal. Ikaw ang naghahanap ng pangunawa, hindi ka naman marunong umunawa. Ikaw ang naghahanap ng pagtanggap, hindi ka naman marunong tumanggap. Paano mababago ang isip mo? Pumilala ka sa Ama, makikilala mo ang matuwid at mabuti, matatanggap mo, may mali ka bilang tao. Ganyan ang mundo. Kaya't sa mag-asawa, kung parehas na mataas, walang bababa, hiwalay. Maglalaban, magtatalo. Sa magkapatid, kung parehas na matataas, nag-aanapan, maghiwalay. Walang magkakasama. Ngunit, kung mag-asawa, magkakapatid, magkakapitbahay, magkakasama, nagkakaisa, nagbibigayan, nagkakaunawaan, walang maghihiwalay. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Yung kapaguran mo, kung nakikita ng kapwa mo at may pag-ibig sa iyo, tutulungan ka. At kung ikaw naman ay may pag-ibig na nararamdaman, hindi ka magiging malabis sa kapwa mo, kapatid mo, asawa mo, kaibigan mo, kapwa-tao. Sapagkat may pag-ibig ka. Kaya damayan, tulungan, at yan ang nananahan na magandang samahan. Buhay bang Ama? At yan, nananahan ang mabuting samahan. Dahil kung nasa puso mo ang pag-ibig ng Ama, hindi ka mananakit ng damdamin ng kapwa mo. Hindi ka makasasakit ng damdamin ng kapwa mo. Uunawain mo ang sinasabi sa iyo. Mauunawaan mo kung may paggalang ka kahit nasa maliit na tao. Sapagkat kung ginagalang mo ang kahit na sino, katulad sa magkakapatid, dahil sa pag-ibig mo sa kapatid mo, maliman ang asawa mo, dahil sa iyo na ayaw niyang masaktan ka, maghiwalay ang mag-asawa dahil sa iyo, ikaw na may pag-ibig sa kapatid mo, uunawa ka sa kapatid mo, tatanggapin mo ang asawa nito, maliman ito. Ngunit sadyang iba't ibang isip, sadyang iba't iba pag-iisip, kaya mapapalad kayo na pagkakamali ng kapwa nyo'y natatanggap nyo, na pagkakamali ng kahit na sino'y tinatanggap nyo, sapagkat tao rin kayo, may kamalian kayo. Hindi lang nagkakaintindihan ng tao, sapagkat walang usaping ganito kapag ang demonyo na ang nakapasok sa kanila. Ngunit nagkakaunawa na at walang hindi magkakayos kapag ang Ama at Panginoon, banal na Espiritu, ang maghahari sa bawat isa. Kaya't kung ang maghahari lamang sa buhay ng tao, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, walang alitan, walang laban-laban. Ngunit walang perpektong buhay. Walang perpektong pagsasama, kaya hindi nakakahiya
sapagkat ang kapwa ninyo, ganun din sila. May mali rin sila. Ngunit, kung ang taong nagkakamali ay marunong tumanggap ng kanyang kamalian, siya mismo ay susuko at aamin sa kanyang kasalanan. Kaya nga't hindi lamang nagkakaisa, ayaw tumanggap ng kasalanan ng isang tao. Ang nakikita lamang ang kasalanan ng kapwa niya, ang nakikita lamang ang kamalian ng kapwa niya. Ngunit kapag sinuri mo, mas malamang ang kamalian ng kapwa sa ginagawang kamalian niya. Kapag sinuri ng isa't isa, parehas na may mali. Kaya ang bawat isa, kung kikilala sa Ama, parehas na magkakaisa. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad kayo. Mapapalad kayong malawak ang pangunawa, mabuti ang diwa, malinis ang isip, maganda ang kalooban, mabuti ang kalooban. Huwag mong idarang ang kapwa mo sa galit. Kung naiinis, iwanan mo pagka nagsasalita ng napakaraming satchat. Kung magkaminsan, may taong talagang susulsulan ka pa. Abnormal ka ba? Wala ka bang isip? Dapat hindi gayon. Ang tao may pag-iisip, ang taong may isip, alam ang naaabot, alam ang maaabot, kaya't aabutin ang hindi makaabot. Buhay ba nga ma? Kaya mapapalad kayo kung ang diwa ninyo'y binuksan na at nakaunawa na. Kung ang isip ninyo'y napabutit bumuti na. Kung ang kalooban nyo'y may pag-ibig na. Ipanahan nyo ito, mananahan sa inyo ang tunay at mabuting espiritu. Mga inibig at minamahal, yan ang layunin ng mga kataga, ng mga banal na salita. Ang mahayag, ang kabutihan ng Ama, at magnasang magpakabuti ang mga anak niya. Sapagkat wala nang laman, wala nang buto na titira sa kaharian niya. Sapagkat walang paroroon na taong lilipad na makapangyarihan, na may salapi, na may kayamanan, na dadalhin siya ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang karunungan, ng kanyang salapi para ipasok siya sa kaharian ng Ama. Hindi ka na makapagdadala kahit na isang kusing, kahit isang alahas, sapagkat ikay mabubulok, babalik sa alabo. Buhay ba ang Ama? Kaya ilan man ang naging asawa mo, at sino man ang napangasawa mo, wala kang asawa kapag namatay ka na. Sapagkat dito lang sa lupa ang asa-asawa at nag-aasawa at magkaasawa. Sa langit at kaharian ng Ama, wala kayong katawan para pagsamahin kayo at maglapat ang katawan. Kundi kayo'y pag-isahin at pagsasamahin sa isang tuntunin ng Ama na doon ay mamumuhay kayo na matuwid tulad niya. Buhay bang Ama? Kaya't magalak kayo't matuwa sa pagnanasa ninyong bagong buhay, sa pagmimithi ninyong magbagong buhay, sa pagnanasa ninyong maging bagong buhay. Hindi kayo ang unang-unang natuwa, kundi ang lumikha sa inyo at ang binaba na nagkatawang tao na Jesus ang pangalan. Pagharian kayo. Nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam, nekkaramenea hanam. Kaya't nang maramdaman ninyo ang pag-ibig ng Ama, makapagsusumigaw kayo ng pagpupurit, pagpaparangal sa Kanya, ng buong galak at pag-aalab ng pag-ibig sa puso nyo, dahil naramdaman nyo ang Kanyang wagas at dalisay na pagmamahal. Kaya kayo mismo magmimiting sa tuwin na iyaon ang maramdaman nyo, sa tuwin na iyaon ang damhin nyo, sa tuwin na iyaon ang nasa nyo, sapagkat kayo mismo maliligayahan na totoo.
Hindi sa bagay, sa salapi, sa karunungan, sa kapangyarihan, ang ligaya ng buhay, kundi sa Diyos ng katotohanan. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. O kay buti ng inyong binasa at pagbasa, na kung nanamnam nyo at naunawaan ang pagbasa, tunay na magbubukas diwa at magbibigay talaga ng pawang kabutihan, ng pawang kalinisan, ng pawang liwanag ng diwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Tayo na. Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin ka, Ama, purihin ka tuwina. Purihin ka, Ama, purihin ka. Purihin ka, Ama. Sa buhay ng tao, makikilala mo ang pagkatao ng kapwa-tao na kung anong hilig niya at kung ano ang gawin niya. Kapag ang tao ay mahilig makinig sa kapwa-tao at pinakikinggan kung anong ng kapwa-tao, sismosa yan. Ngunit kapag ang tao naunawaan niya ang bagay-bagay na sadyang dumaratal sa tao at kapwa-tao ang kumisay di magkaunawaan, may isip yan, nakakaunawa yan, may takot yan, natatakot na yan, sapagkat alam niya siya'y tao lamang at may amang nagsisilid ng unawa sa kanyang kaisipan. Kapag ang tao'y nakita mong pangis-ngis-ngis-ngis, patawa-tawa na parang kalalim ng kanyang mga ibig sabihin, may tinatago yan. Ngunit kapag ang tao ay tunay na tumatawa at tumasdan kay para bagang kay sayat, kay ligaya, bukal lang puso niyan. Sa tao't iba't ibang gawa, may tunay na totoo at tapat. Talikuran, harapan, isa lamang ang sinasabi, hindi balimbing. Sa harap, maganda. Sa talikod, masama. At ito ang masamang pag-uugali ng tao na hindi nakakalugod sa pandinig ng ama't gawa at pananaw. Kaya nga, kung tunay na may takot ang tao sa Ama, hindi ito gagawin sapagkat alam nilang may pagdurusahan sa kasalanan. Kaya mapapalad kayo na natatakot sa Ama at nahihiya sa Kanya di sa kapwa nyo. Sapagkat ang kapwa nyo ay may wakas ang buhay at hangganang isa lang ang buhay na tulad nyo. Kaya mapapalad kayong sa tuwin ay sama umaasa at nagtitiwala sa kapangyarihan niya upang patuloy kayong makapag-alay ng purihin ka, Ama, purihin ka tuwina, purihin ka, Ama, purihin ka. Purihin ka, Ama. Ipinararamdam sa inyo ng Ama kung gaano siya mahalaga at nakararamdam naman ang nagpapahalaga sa Kanya. Pinararamdam din niyang pag-ibig niya na wagas, dalisay at malinis sa mga dumadama sa pag-ibig niya
at di ng kanyang sariling damdamin. Pinakikita ng Ama kung gaano siya kabuti, kaya't kung ang mamasdan mo'y kabutihan, magmimithi kang maging mabuti, sapagkat alam mong siya'y mabuting Ama. Pinatutupad ng Ama ang lahat ng ibig niya, ngunit ikaw wala kang matutupad sa mga ibig mo kundi niya patutupad. Binubuo mo't binabalangkas kung di niya ibiging makamtan mo't magambit mo ito o dili kaya'y mabuo mo't matupad. Walang mangyayari sa anumang binabalangkas mo. Sapagkat siya ang kabuuan ng pangarap ng tao, ng kaligayahan ng tao, at ng tagumpay ng tao. Kaya't kung siya'y tatanggapin, kikilalanin at tuwirang pahahalagahan, mapapatotohanan kung sino siyang kumikilos sa inyong buhay. Kaya't patuloy kayong mag-aalay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya, matwid ang salita niya, totoo ang wika niya, banal ang mga aral niya, mabuti para sa mga anak niya. Kaya nga't kung tuwiran lamang na siya mismo ang maghaharit mangunguna, walang masama, lahat ay mabuti. Ang isip, ang kalooban, ang salita, maging gawa. Kaya't kung paghahariin lamang siya, magiging mabuti ang kalahat-lahatan sa bawat nilikha niya. Kung magkagayon, patuloy nakikilalanin ang kabuti at kadakila niya at may tatanghal ang kabuti at kadakila niya ng mga kumikilala at tumatanggap at nagsasalarawan ng kabutihan niya upang patuloy siyang ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Ang dilim, ang kalapat ay liwanag. Dahil ang Ama'y liwanag, walang mananahang dilim kung siyang nasa tao, siyang tinanggap. Ang masama, ang kalapat ay mabuti. Kaya't dahil mabuti ang Ama, tinanggap ng tao, walang magiging masamang tao. Ang kagandahang ng loob ay di makikita sa hayop, kundi ito'y makikita sa tao. Kaya kung asal hayop ka, sino tinutularan mo? Hindi ang Ama, kundi ang hayop na nilikha niya. Kaya't kung lahat ng tao ay nakakaunawa sa kanyang salita at mabubuting gawa, magsisikap itong tupdin, magsisikap itong gawin upang patuloy na makapag-alay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya nga't kung may gusto't may kaayusan, kung may gulo, may kapayapaan, ang Amang dapat pagariin at magharing tuwiran, lahat na ya'y kaya niyang gawin. Kaya't patuloy kayong sa Kanya ay magsaalang-alang at siya mismong sa inyo'y magpapakita ng kahiwagaan. Kaya sa pamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo,
Walang banal, walang matuwid, lahat ng tao ay nagkakasala at nagkakamali. Kaya nga, kasalanan ng kapwa mo, kasalanan mo rin ito, dapat sumuko kayo sa Diyos na totoo. Pagpalain kayo. Tayo na, mga mahal ko. Announcement po, wala po tayong live gawain bukas at sa Biyernes. Salamat po. Ano ini?